verse 25 to the following. Kasama rin naman doon ang isang babaeng 12 taon na dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit niya at maraming doktor ang sumuri. Naubos ang kanyang mga ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi siya gumaling, sa halip lalo itong lumala. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nagpagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran niya at hiniko ang damit nito, sapagkat inisip niya, mahiko ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Agad tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya siya'y magaling na. Yan ang mabuting balita sa umagang ito. Sa ating paglapit, sa ating paghawak, sa presensya ng ating Panginoon. Anumang karamdaman, anumang kabigatan, ay papalitan niya ng kagaan. At ikaw, ako, ay gagaling. Salamat, Panginoon, sa paghipo mo sa umagang ito. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming pinapasalamatan. Sabihin mo sa iyong mga puso, salamat, Panginoon. Ako'y iyong pinagaling. Minsan pa, buhay ko ay alay sa iyo. Yes, Lord. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin ko. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Salamat sa umaga na ikaw'y kasama natin. Salamat anumang inihanda mo sa iyong mga anak, ma-receive nila ang kanilang portion sa kanilang pagsunod. At anumang season ang inihanda mo sa Kanya, Panginoon Lord, sa umagang ito we claim it. This is my season of harvest. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi natin, thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, thank you, sister. Thank you, brother. Nakasama kita ngayong umaga. Thank you, worship team. Magandang umaga po sa lahat, and pagpapatuloy po natin ang ating mensahe ng nakaraang linggo, faith that activates God's miracle. Sa aking binasa, buksan po natin ang ating mga Bible, Mark 5, verse 25 to 34. Sabi po dito, kasama ng Panginoong Jesus, papunta sa lugar ng anak ni Jairo, na natutulog o sabi nila ay patay na. Sa kanyang pagdaan, nakasalubong niya ang maraming tao. At sabi dito, verse 25, kasama doon ay isang babaeng 12 taong dinudugo. Siya ay hirap na hirap sa sakit na iyon at maraming doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ang kanyang mga ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, ano nangyari? Lalo lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus na kaya siya'y nakipagsiksikan
nagsiksikan. I-highlight mo yung mga naka-yellow dyan para makita nila. Hanggang makalapit ito sa likuran at hinipo ang damit, pagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Agad tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Tuloy nating basahin sa verse 30. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Sabay-sabay tayo. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipong sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, sabi sa verse 32, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo ng damit niya. Verse 33, hasa'y alam niyang babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatalapa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sabi sa verse 34, 1-2, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Ikaw ay magaling. Wow. Number 1, ang ating pananampalataya is not only just belief o yung pangalan ng church na inaatinan natin o yung tradisyon na ating nakalakihan, but it is trusting God that He can. Amen? Number 1, it is not only a belief or tradition, but it is our trust in God na kaya niya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus. Oo. Huwag kang mag-isip na masyadong malalim. Kasi ang babaeng ito, for 12 years, baka nga ang problema natin ngayon, wala pang 12 months. Ito, 12 years. She is suffering for, hindi ko alam kung ano specific na pagdurugo. Pero alam ko sa mga babae, siyempre alam niyo, pagka kayo ay merong di ba, masakit minsan, masakit sa puso at ikaw ay magsisiklib. So imagine mo kung may trabaho ang babae nito, lagi siyang siklib. Wala na siyang sweldo kakasiklib. Pero, di ba, tayo minsan yung kamay natin habang naglilinis tayo, nasusubsob yung kamay natin, merong kahoy na naipit. Hindi ka mapakali. Ano ba naman to? Ano ba hindi maalis-alis? Kukuha ka ng nail cutter, kukuha ka ng kung ano-ano, para lang matanggal yung tinik na naipit. This woman is suffering not only just 1 year, but 12 years. At sabi pa doon sa binasa natin, nagpagamot siya. So maraming doktor siyang nalapitan, imbis na gumaling, ay lumala. Kaya mayroong kataga sa Bible na there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. So marami tayong pamamaraan. Minsan alam natin, tama naman yung motibo natin. Punta ako sa doktor, punta ako sa, lahat na, pumunta ka na albularyo, lahat na, pumunta ka na sa Quiapo, di ba, lahat na, inanahan mo, lumuhod ka na, lahat na. Pero hindi pala talaga siya by might. Pag meron tayong problema, na out of control na natin, lagi natin tandaan by faith sa Diyos, ipasa Diyos natin yan. At naubos yung kanyang mga ari-arian, hindi naman siya gumaling. Minsan tayo ganun din eh. Sobrang busy natin sa labas. Bakit? Para maghanap buhay, tama? Pero yung naipon natin kung minsan, mapupunta lang sa maintenance, mapupunta lang saan. Pero ito, naubos, at lalo pa siyang lumala. Kaya, ma-enjoy mo yung paghahanap buhay mo in the end, kung hindi naman natin yung pananampalataya natin ay hindi nakafocus kay Jesus at nakafocus tayo sa pananampalataya natin, kaya ko lang to, merong missing link sa buhay natin.
Kaya nga pag may problema ka, huwag mong sarilinin. Kaya ko to. Dito kailangan malaman ng nanay ko. Dito kailangan malaman ng tatay ko. Kaya ko to. Tapos yung pala, napakatindi na lang pinagdadaanan. Ito, wala na siyang malapitan. Kaya nung nabalitaan niya, so napakahalaga na balita. Yung balita na mabuti, hindi masama. Pag masamang balita ang hirap pakinggan, alam mo ba pag ako nakakarinig ng masamang balita, ano ba ang solusyon? Ito may masamang balita yung babae. Mamamatay na siya sa kanyang sakit. Pero may nabalitaan siya mabuti. At ang nabalitaan niya ay paparating si Jesus. So ibig sabihin na hinaantay siya. Tayo, ano hinaantay natin? Hinaantay natin ang pagdating ni Jesus. Alam mo ba, hindi mo na kailangan hintayin. Kasi dumating na siya. At kung dumating na siya, di ba, excited ka. Excited tayo. Di ba? Ito yung excited tayo kasi yung pagtitiwala, sabi sa Hebrew 11, ito yung mga bagay na inaasahan natin. Sabihin mo sa katabi mo, ano ba yung inaasahan natin? May sakit ka ba ngayon, sister? Meron ka bang problema sa school mo, brother? May problema ka sa trabaho mo? O manampalataya ka? Yan yung pagtitiwala na inaasahan natin na hindi pa nakikita, pero alam natin mangyayari. So, ang kailangan lang natin gawin, i-step natin yung faith natin. No? Step natin yung faith natin. Sabi dito, sa number 2, faith moves you to take step. Pag meron ka napakinggan na salita ng Diyos, take step. Ibig sabihin, huwag mo lang pakinggan, tapos mamaya, ay, ano ba yung tinuro ni Pastor? Ano ba yung pinag-aralan namin? Pag sinabing take step, tignan niyo po, yung lahat ng nakakarinig ng mabuting balita at naranasan nila sa buhay nila, pinapamalita nila. Tama ba? Sino dito pagka mayroong ayuda? Uy, may ayuda doon. Ang dami, sako-sakong bigas. Di ba magugulat ka paano napakadaming tao, isa lang naman ang pinagsabihan. Kasi may mabuting balita. Eh, paano yung mga masasamang balita? Kaya maraming nagkakagulo. Ito ang ipakalat natin. Kasi sabi ng time na yun, papunta si Jesus doon kay Jairo, doon sa anak ni Jairo. At sabi ng mga tao, paparating si Jesus. Imagine niyo pag gano'n tayo ka-alive, no? Ka-alive sa paparating si Jesus sa lugar na ito. Hindi tayo mag-aatubing sabihin, anak, gumising ka. Kapatid, bumangon ka. Makakatagpo natin si Jesus sa lugar na ito. Meron tayong sakit, meron tayong pinagdadaanan, mahipo lang natin ang presence ng Panginoon. Gagaling ako. So kung gano'n yung ating puso, alam mo, lahat tayo na nabaptize dito, yung langit man ay lupa natin. Walang imposible. Sa part natin, kailangan natin mag-take ng action. Not only to pray for things. Ilang beses ka nang na-answered prayer? Marami na. Time naman ng iba. Sabihin mo, time naman ng iba. Mag-invite na tayo. O sabihin mo, sasabihin mo na nga lang, ayaw mo pang i-take action. Sabihin mo sa katabi mo, time na natin mag-invite. Sabihin mo, kailangan pang sabihin yung pangalan. Gusto niyo ba sabihin ko yung pangalan isa-isa? Hindi. So ito yung ating portion. Faith moves you to take step. At nung may humakbang nagbalita, narinig niya, wow, yung buhay ko na puro masama ang balita, pagdating ng month end, dadating si Bill, pagdating ng Quincenas, dadating si Judith, pagdating may sakit ako, dadating ang bill sa hospital, ang daming bill. Pero ito ang bad news. Pero sa good news, sabi sa Romans 6:23, yung mga balitang masama, pumapatay sa atin. Pero yung mabuting balita, bumabangon sa atin. Ito yung Romans 6:23. Yung mga masasamang balita, yan yung i-enjoy mo ang buhay mo, pay now, enjoy now, pay later. Yan yung buhay na wala ang Diyos eh. But the gift of God, sabi, is eternal life in Christ Jesus. So ito yung inaabangan niya. Paparating si Jesus. Gano'n ka ka-excited pag ikaw ay magsisimba? Gano'n ka ka-excited pagka ikaw ay pupunta sa gawain?
Sabi, yes, excited ako. Kasi alam ko, mamimit ko na naman si Jesus kasama ng mga kapatid ko. So that is the gift of eternal life. Kung wala ka dito, nasan ka? Maaring nandun ka sa galaan, maaring nandun ka sa outing, pero congratulations. Kagaya ng babaeng ito, makakatagpo mo si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, congratulations kapatid. Yan. So, hindi lamang na tayo'y naniniwala kay Jesus, kailangan lumapit kay Jesus. Amen? Lumapit tayo. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagkilos. Ay, sa mga children, turuan mo sila. Sino pwedeng magturo? Princess. Turuan mo sila. Amen? Yung pananampalataya na ikaw sa panalangin mo, you can move mountains. Yung pananampalataya na sa paniniwala mo, ikaw ay susunod kahit wala kang kakayanan. Ang hirap nun, no? Ikaw na sa pananampalataya mo, kahit napakadaming tao, makikipagsiksikan ka. Ikaw na kahit ang sitwasyon mo, pag-ibag-ibag na, magpapatuloy ka. So, tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod at magtiwala kahit di pa natin nakikita ang resulta. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, hindi mo hihintayin na ikaw ay paghimalaan ng Diyos bago ka maniwala. Marami sa atin ganyan yung ating sistema ng ating pananampalataya. Pag binilas ako ni Lord, tsaka ako susunod. Pag binigyan ako ni Lord ng sasakyan o kaya ng bahay, pag pinagaling niya ako, tsaka ako susunod. Pero itong babae na 12 years na dinudugo, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, utos sa doktor, ginamit niya ang pera niya, ginamit niya ang lakas. Buong buhay niya ginamit niya para gumaling siya. Pero nag-fail siya. Pero sa isang hawak niya lang, alam niya pag hinawakan niya, kahit hindi pa ako gumagaling, alam ko pag hinawakan ko ang laylayan ng damit ni Kristo, ako ay mahihipong at gagawin. So, sa moment na ito, napakahalaga na pagtibayin talaga natin yung ating pananampalataya. Huwag tayong mababaw na yung pananampalataya natin ay lagi lang base sa kung may pera ka o wala, kung magaling ka o malakas, kung mahina ka o malusog ka. Ang pananampalataya natin dapat hindi bound ng ating situation. Kundi ang pananampalataya natin lagi nakafocus kay Jesus. Paano ba ako makakasiksik sa presensya niya? Paano ba ako makakalapit sa aking Panginoon? Para kung ano man ang aking pinagdadaanan, tangay na lang yun. May problema ka sa asawa mo, tangay yun. May problema ka sa tatay mo, tangay na yun. May problema ka sa anak mo, tangay na yun. Ugali ng mga anak mo, pag inutusan mo, nagdadabog, pag ikaw nakita ng anak mo kung gaano kakapursige sa Panginoon, makikita mo siya din ay magluluto. Diba? Una-una lang. Kailangan we need to take our step lang. So kailangan may mauna, may mag-initiate. At ang nauna, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Diba? He is the author. So sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagpakumbaba, tayo ay naabot. At yung pananampalataya na binigay ng Panginoong Jesus ay ipinapasa sa iyo. Ito ang aking pananampalataya. Libre. Pag maniwala ka, hindi ka mapapahamak. Kundi magkakaroon ka ng buhay na ganap at kasiyas. So walang kapahamakan pag tayo ay nananampalataya na may action. Kaya kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, marami kang hinihiling at natutulog ka, ano ba ang gagawin ko doon? Do not lose hope. Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Huwag kang humintong magtanim na pasasalamat at pagpupuri dahil ngayon pa lang, yes and amen na sila. Kasi di ba minsan, ay, ang dami ko nang nabasa sa Bible, ayoko nang tumigil na ako kasi hindi naman tinutugon ng Panginoon yung pinaka-fit na kailangan ko sa buhay ko. Baka kung yung pinapanalangin mo ngayon, hindi naman pala yun yung kailangan mo. Baka ang kailangan mo pala ay gumising ka at mag-focus ka muna sa akin. Kasi minsan nakafocus tayo sa prayer item natin, hindi doon sa pinapanalangin natin. So habang nandiyan tayo, magpasalamat ka na. Sa gitna ng pagsubok, alam mo habang ikaw ay nagtitiwala, nagpapasalamat, pinapatibay nito ang iyong pananampalataya
at walang kaaway na makakatanggal nung anointing ng kagalakan mo. Nung anointing ng joy of gladness na ipinahid sa iyo ng Panginoon. So you are always hopeful, thankful, na alam ko, ano man ang sitwasyon naming mag-asawa, ng aming mga anak, God is on the move. God is in control. So always do not lose hope. Huwag kang, number 2.3, surround yourself with godly people. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be pulled by those who say such things, for bad company corrupts good character. So gusto mong maging matalas ka, doon ka kay pastor. Huwag kang tatakbo pag ikaw ay inuutusan. Mas lalo kang magiging matalas, you will be sharp sa lahat ng area. Subukan yung nandun ka lang sa bahay sa kwarto mo maghapon, walang mangyayari sa'yo. Nakahawa ka lang ng cellphone. Surround yourself doon sa busy na gumagawa ng gawain ng Panginoon. At magiging kagaya ka niya. Surround yourself sa mga mahilig sa games, magiging ganun ka din. Surround yourself sa mahilig manigarilyo. Dati hindi ka naninigarilyo, magiging ano ka rin? Sunog baga ka din. Mahilig ka doon, hindi ka uminom ng alak, subukan mo tumabi, para hindi ka makatagay, makakatagay ka. So, surround yourself with godly people para manatili yung iyong pananampalataya na nagbunod. Kasi pag hindi mo binantayan, wala itong magbabantay niya. Kahit sabihin mo, nag-a-attend naman ako pag Sunday, di ba? Tumba ka pag Sunday, tumba ka rin paglabas mo. Kasi mamaya, meron ka yung session ng mga kabarkada. So, ang ating nire-represent dito, yung faith in Jesus, na hindi lang po siya pang Sunday, kundi yung faith in Jesus na everyday, paano ko siya pinipik, paano ko siya ini-step. May problema yung kapatid ko, huwag mo siya labanan, yakapin mo, bla bla bla, bati na, pakita mo yung ilaw na tinanggap mo sa Panginoon. Amen? So, pag nasa tamang tao ka, alam mo, nasa tamang lugar ka, paglabas mo, hindi ka basta-basta matutumba. Matatag ka. Because you surround yourself with godly people. Next is you stay committed and stay consistent. Sabi sa Psalms 37 verse 5, para patuloy na ang ating pananampalataya ay nagbubuo, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do it. So commit. Pag sinabi commit, i-devote mo talaga. Pag sinabing commitment mo, di ba? Pag sinabi mo pag Sunday, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. I commit. Kasi this is my house where I planted. Na darating ang panahon, dumaan ang unos, dumaan ang tagtuyo, I still namumunga ako. Because I commit. Ganyan si Jesus. Kahit ano mangyari, kahit siya ay binabato, kahit siya ay tinatatuan ng kanyang disciples, kahit lahat ng mga sagabal, but he is committed doon sa kanyang calling. Nandito ako, hindi para paglingkuran. Nandito ako para maglingkod. That is my commitment. Kung ang Panginoong Jesus nagawa niya, what more na tayong tumanggap sa Kanya at susunod na. So we commit ourselves to the way of the Lord, trust in Him, and He will do it. And pag nakita mo yan, alam mo yung himala ng Panginoon, hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. He is the same God ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ni David, naging sa mga apostol ni Jesus. Hanggang ngayon, kung ano yung naranasan nila, ay mas lalo tayo magsipag. Kasi this is the promised land. Wala na tayo doon sa wilderness. This is the promised land, punong-puno ng higante. Di ba? Punong-puno ng higante. Eh pag hindi mo na pagtagumpayan yung wilderness mo, kung kanin-kanino ka sumasama, kung kanin-kanino mo commit yung katawan mo sa ibang tao, kung kanin-kanino mo kinukumit yung mga desisyon mo na hindi kasama ang Panginoong Jesus, lagi kong matatalo ng higante sa buhay. Gusto mong matalo ang higante? Gusto mo ang promised land? Commit yourself and stay consistent. Sabi sa Hebrew 12:2, pag sinabing consistent, nakafocus ka. Hindi ka yung double-minded. Ibig sabihin ng focus, 100%. Diba? Pag gusto mo ng isang
isang timba na pagpapala, punong-puno ng tubig, walang tubig sa inyo, punong-punong lakas mo siyang bubuhatin. Eh pagka gusto mo, kalahati lang, itatapon mo lang. Kasi ito lang yung kaya ko. Pag sinabing full, kung full binigay ng Diyos ang kanyang buhay, full mo ibigay ang buhay mo sa kanya. Ibig sabihin, hindi tayo part-time believers. Di ba mga part-time, kung ka lang siya komportable. Ay, nagpapahinga pa ako eh. Hindi pwede ganun eh. Kailangan, kung nasaan si Jesus, may mission siya, nandun ka. Pag sinabing mission, tama, urgent. Tama, pag sinabing emergency, kailangan mo ng ambulansya. Hindi mo sasabihin, ikaw ang driver ng ambulansya, ay mamaya na, pagod pa ako. Hatid ko lang kanina. Kaya nga, di ba, pag gusto mong talagang yung pananampalataya mo i-exercise mo, full. Pag meron tayong gawain, punta tayo sa Tanawan, walang tanong-tanong, go. Pagpunta tayo sa San Juan, walang tanong-tanong, go. Pagpunta tayo, di ba, nung Friday prayer night, walang tanong-tanong, hindi natin pala alam, may naghihintay doon na nananalangin, dadating ba si Jesus, dadating ba si Jesus. Nung dumating ang ating pagtugon, full, nagsarado ng tindahan ng ating mga kapatiran, mabilis, naligo. Nagpunta full, wala. Hindi niya iniisip kung may benta o wala. Sarado ang tindahan. Bakit? Nakafocus kay Jesus. At doon sa lugar sa kabilang dako, may naghihintay na paghihimala ng Jesus dahil sa pagsunod. Dahil sa pag-step mo ng faith. At ang sabi niya, sa susunod, pwede kayong magawain sa aming tahanan. Diba? Kung hindi niyo nakatagpo si Jesus, hindi niya sasabihin. Dahil sabihin mo, congratulations sa iyong pagsunod. Amen? Ituon natin ang ating pagpaningin kay Jesus. Siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinakahiya ang mamatay sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng Ama. So, ayan, galaw-galaw. Di ba? Sabi nga, para hindi masuro. Galaw-galaw, exercise. Yan ang faith, hindi pinapatulog yan. Ginagamit yan. Para magka-muscle ka, bubuhat ka ng muscle. Bubuhat ka ng dumbbell. Di ba? Ganun din sa pananampalataya. Pag meron kang pananampalataya, gamitin mo yan, hindi para kuminto, kundi magpatuloy. Bumuhat hanggang lumakas. Amen? Kaya mga kabataan, rise up. Let's follow up. Diba? Gusto mong pag tumingin ka sa kabila, iba naman yung sinasabi mong, let's rise up. Diba? Pag tumingin ka sa kaliwa mo, iba rin naman yung sinasabihan mo. So every day, may gustong paghimalaan ng Diyos. Kailangan natin mag-take ng action. Tama na yung tutulog-tulog. Tama na ang cute ang mata. Nagtutwinkle-twinkle pagdating sa gawain. Amen? Faith focuses on Jesus, not on how long you are in pain or on how hard is your problem. Faith just focus on Jesus. So pag-focus ka kasi sa problem mo, mahirap. Totoong mahirap ang problema. May problema bang madaling trabaho mo? Minsan mahirap eh. Paano pa kaya pag nagka-problema ka? Walang madaling problema. Pero tingnan niyo po, nung mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, hindi naging problema ang sakit ng babaeng Samaritan, ng babaeng binudugo for 12 years. Kundi nakapokus siya, sabi niya dito, sa verse 27, nung mabalitaan niya tungkol kay Jesus, siya'y nakipagsiksikan hanggang makalapit sa likuran ni Jesus. Hanggang sinabi bang makalapit sa likuran ng himala, sa likuran ng sagot, sa likuran ng manggagamot, kundi sa likuran ni Jesus. At hindi po ang damit nito. So minsan na-focus natin yung struggle natin, bakit di tayo makapag-YouTube? Bakit tayo hindi makapagpatuloy? Focus natin yung ating current sin, current na na-enjoy natin ng mga kasalanan. O kaya ano man ang na-enjoy natin. Focus natin yung trabaho natin. Ang dami natin focus.
So, ang focus natin dapat hindi dyan. Kailangan mong alisin yan. Alam ko, may sakit ako, pero ang focus ko kay Jesus. Makikipagsiksikan ako. Makikipagbalyahan ako. Gusto ko siyang ma-encounter. Huwag kang haharang-harang sa tabi. Ikaw, daga dyan sa puso ko, huwag kang ikot-ikot dyan. Magme-message ako ng salita ng Panginoon. Magpipray ako sa katabi ko, huwag ka dyan magulo. Makikipagsiksikan ako kasi si Jesus, nakakatagpo ng taong to. At Jesus na aking pinapangaral ay hindi kong sino-sino. Ang Jesus na pinapangaral ko, yung nagmahal sa akin, yung umibig sa akin at hindi minsan ako pinagawa kanyang mahal. So ang focus natin, huwag yung sasakit natin sa loob. Yung mga nakaharang dyan sa harap. Maraming nakaharang, tignan mo nga, baka yung katabi mo nakaharang. Sabi mo, huwag kang haharang-harang ha. Maglilingkod tayo kay Lord. Ang focus natin lagi yun. Nandun si Jesus. Kaya ako pupunta sa Tanawan, hindi dahil para magtayo ng panibago na namang satellite. Kasi nandun si Jesus. Mayroong hindi maabot doon. Nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng yakap. Pupunta ako doon dahil doon makakatagpo ni Jesus ang taong hinahanap niya para pagpalain. Amen? So huwag mong gawing mas malaki ang problema mo kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Focus. Be consistent. Huwag kang parang kalamay. Diba? Yung masarap lang yung kainin, palitang. Nandiyan na mga asukal sa ibaba. Pero temporal lang yun. Huwag tayong ganun. Yung pananampalataya natin, laliman natin. Sabihin mo sa sarili mo, laliman ko pa. Laliman ko pa. Diba? Naghahanap ang Diyos ng pagpapalain at ikaw ang gagamitin. Sabihin mo, ako yun. Huwag ka lang mag-pray. Sana may padala si Lord. May padala. Nagpadala na. Ikaw na yun. Walang ibang gagamitin. Walang ibang gagamitin. Walang ibang sagot para ipangaral si Kristo, ikaw at ako. Kaya sa ating 3rd year anniversary, bawat lugar ay may tigsa 10 bagong akay. 10 sa Bulaklakan, 10 sa Transville, 10 sa St. Vincent, 10 sa Tanawan, 10 sa Tramo. Ewan ko lang kung hindi tayo magkasya hanggang. Bakit? Magsisiksikan tayo para ipangaral ang kabutihan ng Diyos na ating pinagdala. Amen? Jesus is the answer. Last point. Agad lang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Wow. Verse 29 ng Mark 5. Agad, instant, urgent yan. Agad. At sabi sa verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumalik siya sa mga tao, nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Wow. Agad bumalik. Imagine mo, may 10 ka na iaakayin. May 10 ka na ilalapit sa Diyos. Sabi dito, kapag tumugon siya, sabi dito sa Romans 10:9, if you declare with your mouth, di ba? I-declare mo sa bibig mo. Ibig sabihin ng declaration, announcement. Hindi siya suggestion. Hindi siya observation. O ano pa man. Pag sinabi mong declaration, walang pasok, hindi ka papasok. Huwag kang pumilit. Wala nang pasok. Pumasok ka pa, sarado ang pintuan. Ganun, pag sinabi mo declaration sa iyong bibig, ako ay magaling na in Jesus name. Ako'y pinalaya na in Jesus name. Ako'y diniliver na in Jesus name. Ako'y malaya na in Jesus name. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Walang ibang formula. Declare mo si Jesus. Buhay. Iyan ang ating nilalapit. Hindi naman yung sarili natin, hindi naman yaman natin.
Marami ng mayaman na walang Jesus, saan napunta ang pera. Marami ng may bahay na wala si Jesus, sino ang nasa loob ng bahay. Pero ikaw, na nakakilala sa Panginoon, wow, pag pinagyaman ka ng Panginoon, saan mo gagamitin ang kayamanan to honor the Lord with your wealth? Saan mo gagamitin ang bahay mo? Papasukin ang mga tao, naliligaw, para mapakain, para mapainom, madamitan. Ang yaman, panandalian lang yan. Pero magandang servant yan pag si Jesus ang sagot sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Kaya sumagot ang kanyang mga alagad, sabi sa verse 31, nakita niyo po na napakadaming nagsisiksikan sa paligid niyo. Bakit pa tinatanong niyo kung sino ang humipo? Subalit lumungon-lungon siya upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginig sa takot, lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So when you have faith, nakafocus siya kay Jesus. Jesus is the answer. You declare, Jesus is the answer to my sickness. Jesus is the answer to my broken hearted. Jesus is the answer to my failures. Jesus is the answer. Hindi ikaw. Yung katawan natin, kahit matalino ka kahapon, kahit cum laude ka, summa cum laude, ano pa, magna cum laude, ano pa, loud na lang, wala na yung cum laude. Lahat dyan lilimas. Ako, yung memory ko, pumupurol. Parang ganito na ako. Yung mata ko, lumalabo. Sabi ko lang, hindi ko makita yung cellphone ko. Nahihirapan ako sumunod. But Jesus will never fail. Jesus is the answer. Kung meron ka niyan, panalo ka. Mayaman ka pa sa pinakamayaman na nakalista sa Google. Bakit? Ikaw lang ang may Diyos na namatay, pero nabuhay na natin. Ang mga tao naghahanap buhay para magdugtungan ng buhay, nagtatayo ng ospital, nagpapakadoktor, nagpapakadalubhasa. Pero laging may hangganan. Pero sabi ng Panginoon, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan ang mabuting balita na ating daladala. Hindi dito sa church, hindi sa tahanan, sa eskwelahan, sa kalsada, sa ospital. So kung ano man sa gabal sa inyong paglilingkod o sa inyong pananalangin, huwag ka agad susuko. Keep believing, keep trusting, keep praying, keep obeying. Maaaring hindi pa natin nakikita ngayon ang resulta, pero hindi ibig sabihin hindi kumikilos ang Diyos. Hindi ibig sabihin natutulog ang Diyos. Maaaring nakikita mo walang tahimik ang Diyos sa ngayon. Pero as you keep trusting Him, as you keep obeying, as you keep praying and giving thanks to Him, makikita mo, ako pala ang tinuturuan ng Diyos. Maghintay. Naglilingkod habang naghihintay. Nagpapalakas. Nagpapabuo. Hindi mo alam kung kailan, pero sasabihin mo sa sarili mo, susunod. Amen? Kailangan natin ang sagot sa lahat ng tanong. Sa lahat ng tanong, walang ibang sagot si Jesus. Amen? Mayroon bang hihinto sa umagang ito? Walang kuwang ang hinto. Marami tayong aabutin. Hindi porket tayo ang nandito, madidismaya tayo. Kay Jesus, walang disappointment. Maaaring sa ganitong physical na ating katatayuan, may disappointment. Mayroong
merong kakapusan. But when we believe Jesus sa buhay natin, lagi kang masigla, lagi kang payapa na hindi totoo at hindi nangangamba sa araw ng bukas. Amen? Jesus is the answer. Faith that activates God's miracles. Nakafocus sa Jesus. Amen? Tayo tumayo at lumapit sa Panginoon sa umaga. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. To your arms, I can you all of my life, overflowing grace in my heart. Father, strength, because of your great love, you never leave me till the very end. To your arms and secure all of my life, overflowing grace and mercy in my heart. I found the strength and hope because of your great love. Never leave me until the very end. I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakot sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Ako'y iwan at ibinabayan. Buhay ko'y alay sa iyo. Lahat ng gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko.
sa harapan para ikaw ay pagpalain na biglaw at asin maging malapit ng ating Panginoon Jesus. So bago ito, taas mo ang iyong kamay. Lumapit ko sa Diyos, lumapit ka sa Diyos. Ang pagkapili sa iyo ng Panginoon ay hindi basta-basta. Gawin lapit ng mga kabataan. Kaya ako din tayo sa labas. Maganda kayo, maganda. Come on, buksan mo ang iyong spirit sa Panginoon. Connect ka sa Espiritu Santo. Come on. Ano ang battle? Yes, Lord. Ano ang battle na anumang battle na yung anumang battle na kinakaharap mo sa umagang ito, sa oras na ito, isuko mo ito sa Diyos. A surrender life to Holy Spirit is a revived life in Jesus. Surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Tama na ang pagiging tamad. Tama na cellphone.